Isang malaking awesome. So yun guys, bibigyan ko kayo ng maraming kaalaman ngayon kasi papakita ko sa inyo kung paano ko gamitin ang Fibonacci. May papakita ko sa inyong pattern na ginagawa lagi and most commonly na nagkakamali yung mga tao into longing and also into shorting this market. So nakikita nyo naman na yung market natin ngayon. Okay, punta tayo dito sa ating chart and diretso na agad tayo. So for the main topic of our live right now is the new investors. Ipapakita ko sa inyo yung pinaka macro perspective ng ano kaya yung or sino kaya yung magiging new investors. Okay? So ngayon, papakita ko muna sa inyo yung ating chart ngayon and this is actually 4 hours of BTC USDT sa Binance. So ipapakita ko sa inyo na we successfully called in for a long na nandito pa tayo. Then pinakita ko sa inyo yung mga evidence or yung mga ebidensya natin na talagang papalo tayo pataas. Pero I didn't know that it will be around 35k, 34k, but I just knew something that is very often that is prominent. Pero papakita ko sa inyo paano ko ginawa. Then i-reveal ko na sa inyo finally dito sa video na to, which is magiging maikli lang to sana, okay, para makita nyo agad siya ng mabilis. But ito yung nangyayari sa market natin ngayon. Okay, dito tayo sa screen na to para makita nyo ako. Yan. So ito yung nangyayari ngayon sa market natin ngayon. So if you would be able to recognize this pattern, this is the bilateral pattern of ascending pattern. So yung mga nakakalam ng market structure, you'll be able to know what I am talking about. So kung aware ka, eto yan. Yan. So diba? Kung ABC to sabihin na lang natin ABC. Hindi ko na lang siya inactivate. So, ganyan. Ganyan siya. So, ngayon, marami magtatanong sa inyo, how and when is the safest time to long? Okay? So, kung nag-follow kay Emperor BTC, you know that this is gonna be his moves and naging mentor ko siya for 1 year since 2018. But yeah, ay papakita ko sa inyo guys kung ano itsura ng kung gusto niyo tong ilong under confirmation. Okay? So ipapakita ko sa inyo na pag ito, okay, mag-bounce na yan pataas kasi most oftenly this pattern or the bilateral pattern ascending pattern, it always goes long. Okay? Because pag titignan ng malayo, this is also a bullish flag. Okay? So ngayon, hindi siya, since yung iba ang tinatawag nila to ay ascending triangle, ako hindi ko tatawagin to. So pwedeng flat top and then meron tayong trend line dito sa baba which is resulting to a ascending pattern under bilateral pattern. So ngayon sabihin natin maging stronghold yan, ang daming nasalok dito. Kung titingnan niyo yung data ng mga na shorts, yung mga na liquidate sa shorts, ito yan. Kung titignan niyo yung pinaka-data, makikita niyo sa OKX pati sa Bybit, ang daming na liquidate na shorts kasi they bid for shorts tas biglang pumasok, bumalik ulit doon because they don't know the simple trade in the confirmation. So ano ibig sabihin nung mag-trade ka doon sa confirmation? Ganito yon. Okay, so credits to Emperor BTC because this saved me a lot when it comes to also risk management pagdating sa mga trades. So, ganito yon. So, ngayon, nag-bounce na siya dito. Then, umangat siya, lumabas. Okay? Most often, yung mga tao magte-trade dito sa bilog na to. Okay? They will trade that and they will long. Ngayon, may tinatawag tayo na retracement. Okay? Always. Okay? Kasi makikita nyo yan, lalo na kung may mga ganitong weeks, okay, kung saan may malaking week na sa higher high natin. So kung makikita niyo yan, meron tayong green candle dito tapos meron tayong week na ganito. Ngayon, anong ibig sabihin nun? Kailangan natin punan to itong week na to. Kaya ang nangyayari is magre-retrace siya doon. Okay? Wait lang, babahing lang ako. Okay, so bumahig na ako.
So, pasensya na. Ayan, so magre-retrace nga siya. So, ibig sabihin nun, pag nagka-retrace siya, doon pa lang natin malalaman kung magbe-breakdown ulit siya, tapos dedire-diretso pababa. Okay? Ngayon, ah, ganun din yung nangyari dito sa kung bakit maraming nasalok dito. Okay? So, nung bumaba sila, dito sa candle na to, nag-short agad sila. Ngayon, hindi tumuloy kasi nagkaroon ng retracement, then ngayon pinaglaruan yung market at itinuloy siya pabalik sa taas. Okay? So ngayon, yun yung most common mistake ng mga tao when it comes to trading. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ilolong to at paano i-short to just in case pwedeng i-short. Okay? So ngayon, sabihin nga natin, ito yung long scenario. Okay? Kunyari umangat siya. Okay? Huwag niyong habulin. Okay? Aangat pa yan. Aangat yan. Pwedeng maiwan na tayo. Okay? But most oftenly, what happens is 89%. Okay? I don't know where I got that statistics, but based on my trades, okay, sa dami ng trade, paper trades, and yung actual trades natin na nangyayari, especially when it comes to me trying to find best opportunities to get in. This is the safest way of longing this market, or yung bibili ka para ma-make sure mo na hindi na siya bababa ulit. Sabihin natin, bibili ka na ng render, bibili ka ng IMX, bibili ka na ng mga injective protocol, etc. Then you wanna make sure na hindi na babalik kasi malulungkot ka sa mga konting talo na yan. So, ngayon, umangat na nga siya. Huwag mong habulin. Okay, hindi ka dyan papasok. Papasok ka kung saan yung kalahati nung pinampati doon sa entry. Okay, kung ito yung entry natin, okay, ito yung entry, kung yung pinasok or binasag, yun na lang, wag i-entry kasi baka sabihin nyo, pasukin natin yan eh. Or most commonly, entry nga ng mga tao, okay? Okay, pinapasukan nila yan, okay? Yung kalahati niyan yung papasukan natin, okay? Para maging safe tayo, okay? So, ngayon, sabihin natin, ang kalahati niyan is, ulitin natin ganyan, tas boom, bumalik siya. Ngayon, hanapin mo yung kalahati niyan. Tsaka papasok. Okay? Ngayon, bumaba man siya, okay? Bumaba man siya dito, magre-retrace yan, tas dediretso, retrace ulit, tas bababa. Okay? Okay lang. Hindi na trigger yung long mo, hindi na trigger yung mga buys mo din sa spot trades mo. Okay? Ngayon, okay, sabihin natin na ang nangyari, di ba, yung kalahati niyan. Sabihin natin, ang nangyari is pumalo talaga. Okay? Pumalo talaga. Umangat. Okay? So, panalo ka kasi na-trigger yung trade mo. Ngayon, sabihin natin, bearish scenario, okay? Umangat, na-reject, as bumaba. Ganun din. Ganun lang din yung gagawin mo. Hanapin mo yung gitna nun, then doon ka magte-trade. Matitrigger yan. Okay? Kaya huwag ka matatakot kahit dumikit yan dyan. Okay? Huwag ka matatakot. It will always go down. Okay? Huwag mong iti-trade. Huwag mo iti-trade agad. Okay? Huwag mo execute yung trade mo agad pag nandito i-execute mo yon pag nandito na siya, pag nag-retrace na. Ganyan mo, doon mo lang ipapasok yung trade mo. So, di ba? Yan na, nag-retrace na. Tsaka mo lang ipapasok. Okay? So, ngayon, ano yung tsura nun pag short and long mo? Ano yung profit mo? Saan mo i-stop yung trade mo? Etc. So, it really depends on you. What's your R&R? Okay? Or your risk-reward ratio mo. So, ako, ganito ko lang siya laging gawin. Okay? Wait lang. Hanapin natin yung kasi nabago na naman yung settings ko. Okay? Ayan. So, long tayo. Okay? Ang SL ko niyan, ganito. Kung ang entry ko nga ganon, ang SL ko dito. Tapos ang TP ko, gagamitan ko na yan ng Fibonacci. Okay? So, for the meantime, ganyan lang siya. Ngayon, dito sa short ko, ganito siya itsura niya. Okay? Dito. Yan. Okay? Ang SL ko is ganyan. Tapos ang TP ko,
ito yung maganda. Yung tipiko nakabase doon sa previous resistance pati previous supports, okay, na nababasag. Ngayon, minsan, nagiging greedy ako pero hindi siya yung aggressive na greedy. Okay, well-thought greedy pa rin siya. Ngayon, yun yung ituturo ko sa inyo. Okay, papakita ko sa inyo paano ko gamitin yung Fibonacci ko pero hindi ko pa rin marireveal sa inyo ano yung mga levels ng Fibonacci natin. Okay, so ngayon, kung tatanungin yung iba, sasabihin nila na dito ka dapat magsiset ng iyong ano, o kaya dito. Sasabihin nila dito ka dapat nagana ng ano mo, yung mga traditional na gumagamit ng Fibonacci at yung talagang technical na gumagamit ng Fibonacci. You know me, and kung lagi ka nanonood dito na alam mo kung paano ko gamitin yung Fibonacci ko at ginagamit ko ang Fibonacci ko when it comes to only, okay, only and only if, okay, emotional yung market. So ngayon, ganun yung nangyayari. Ang daming longs, ang daming shorts, ang daming nagkakatayan. So dito ko na ginagamit talaga yung ano natin, yung Fibonacci natin plus moving averages. Okay, the settings of our moving averages will be 20, then 50, then 150 or 200. Okay? Ngayon, dito ko ilalagay yan. Okay? Dito. Okay, tapos ang top ko niyan kung saan may pinakamaraming nagdikitan dito sa top. Okay, so dito ko ilalagay yan. Kahit tatlong ano lang weeks, okay na yan sa akin. Ganyan. Pwede nga dito eh. Ito. Yan. Okay, yan, nilalagay ko yan dyan sa top na yan. Okay, ngayon, bakit dyan? Okay, bakit ito ngayon, so dito man tayo simula. Bakit dito sa dito yung zero ko? Bakit diyan yung pinakababa ko? Kasi dito nag-cross yung ating moving average. Okay, ngayon hahanapin ko yung pinaka-close na bounce na dito sa 50 moving average natin, which is itong yellow lane natin. Okay, itong yellow line natin, ito lang yung nakita kong talagang nagpakita ng magandang result doon sa moving average. Kaya doon ko nilagay yung zero natin, yung Fibonacci natin. Doon siya nag-bounce. So, ibig sabihin nun, ano ibig sabihin nun? Okay? Na doon siya naging strong bounce para masabi na nag-bull run talaga or nagkaroon ng bullish momentum. Okay, na ilang beses siya na-test, ilang beses binasag yung ating 20 moving averages, nabasag na siya. And hindi siya nagkaroon ng maraming test dito pero talagang binasag niya. Pero kailangan talaga mag-retest. Pag nababasag, kailangan mag-retest tapos doon lang lilipad. And yun yung tinatawag nating confirmation. Ngayon doon ko nilagay, doon sa may ano nabasag na area. Then nilagay ko siyang 0, tapos pinasok ko siya dito sa may top. Okay. Ngayon ito yung fascinating dyan, guys. Okay? Alright? So, kung doon sa previous live natin, tinuruan ko kayo nung ABCD or yung 1, 2, 3, 4 break. Okay? So, yung 1, 2, 3, 4 break na sinasabi ko is pag apat na, the more we test certain areas or lines or resistances and support, the more they likely to be broken. Okay? So, ito, first, 1. Ito yung pangalawa. Tapos ito yung pangatlo. Then, pang-apat. Nabasag na siya ng tuluyan. Okay? Ito na yung naging ano. Okay? This is your last chance to get in. Okay? And marami akong pinakita sa inyong mga data. Okay? Na kung anong time ako pumasok. And pinakita ko sa inyo na sobrang aga natin bago talaga nag-pump yung market. Pinasukan na natin siya. So, meron tayong pasok dito sa 23 dito. Then, meron ako na paagang pasok lang dito which is yung mga iilan lang natin which is yung mga hindi reactive na assets. Okay, meron tayong proof niyan doon sa yung mga nagbabayad dito sa YouTube channel natin. Nakikita nila yung proof ko. And yung iba din doon nag-chat katulad ni GB na akala niya, okay, minambabash sa akin. Okay, I always just like keep my records because I always do that before. It's just that I've gone lazy with letting you guys know and giving you some data, but you deserve that since yun nga, pag naisip ko may nagbabayad sa akin, I need to give that information. Ngayon, ayan na yung binibigay kong information which is a lagging information. Neto ko pa nung
kamakailan ko pa binigay, ngayon ko lang ibibigay dito sa public. Ngayon, tinuro ko na sa inyo 1, 2, 3, 4, nabasag siya. Ngayon, dito na tayo. Okay? Ngayon, ito na yung tanong. Gusto ko po maging greedy and gusto ko po i-short talaga yung market. Ano yung time na pwede kong pasukin? Yon, gamitin mo yon. Okay? Ngayon, lalo na meron ka moving average na 50 dito. Okay? Magsisilbi yan na support. Okay? Ngayon, kailangan niyang basagin muna. So, pag ganun din, pag nabasag niya, ilang beses siya matitest yung moving average na yan. Pag nabasag yan, doon ka lagi sa kalahati and intayin mo siyang mag-retest muna bago mo i-trigger yung ilapat yung trade mo. So sabihin natin itong moving average, kunyari nabasag yung ganyan. Okay? Wag mo lagyan agad ng trade. Hintayin mo munang umangat, mag-retrace, tsaka ka maglagay ng trade mo dito. Dito malagay yung trade mo na short. Okay? Para kahit hindi na siya bumaba, umangat na siya ng todo, okay lang. Okay? Ganun din sa taas. Okay? Gusto mo ilong, retrace muna yan. Okay? Pag nag-retrace na, tsaka mo lang ilagay yung trade mo dito para pag umangat na siya, matitrigger tapos yun, ride the tide. Ganun lang siya. Okay? So, hindi sa akin technique yon. Since 2018 ko pang alam na information yon, and I just keep on practicing it using Fibonacci together with the moving averages. Ito na yung trigger na, ito na yung pinaka talagang ginagamit ko. Okay? So, meron ka moving averages, diba, dyan. Ngayon, I always expect that the market, if bullish talaga, mag-hold dito sa Fibonacci na to. Okay? I always wanna see the market to hold here, retrace, tapos tsaka lang bababa ng todo. Okay? Kung hindi mag-hold dito. Pag hindi nag-hold dyan, dediretso na yan pababa. Okay? Pero kung mag-hold yan dyan, okay, magagaganyan yan, papasukan ko na yan. Wherever, and any given time, papasukan ko na yan. Okay? Ngayon, magkamali ako, okay lang. Kasi ganun talaga yung trade ko eh. Kung magkamali ako, okay lang, learning lesson, but I will never change my ways of trading kasi it really works most of the time, like 89%. Nasa 80% pa rin naman yung trading strategy na yon. Okay? So now, okay, kaso bumaba nga. Sabihin natin, bumaba na siya. Okay, hanggang saan to bababa? Okay, hanggang saan to bababa? Dito sa areas na to. And pag kinonvert mo to, itong price na to into Fibonacci level, that's 618. Okay? Now, at most cases, an emotional market, this is invalidated. Why? Kasi ito is stock information. Ang tawag doon stock information, galing siya sa stock market. Okay, yung mga nagtitrade ng minsan gold, nagtitrade ng S&P, okay? Yung mga nagtitrade ng Apple, okay? So all of those data were crafted during those times. Okay? Hindi ko alam kung sinong nagcha-chart 'yon kung nag-create neto 618. But I created my own, okay? Which this golden packet na tinatawag. Okay? The first years of trading, puyatan trading na ngayon, billionaire status sa mga wala pa sa Discord, sumali kayo. Okay? I've been talking about the golden packet and I have crafted these 2 levels of Fibonacci's. I always put it there. Kung makikita nyo, laging naglalaro din dyan pa nagsisimula pa lang yung market. Dito ko na nakikita na laging maglalaro yan dyan. Then that will be also a good opportunity for me to rebuy whatever I sold right here and makabili ulit dito sa area na to. Okay? Yon. So, ngayon, sabihin natin, bakit parang nabaliwala tong moving average na to? Yes, hindi yan mababaliwala. Ayun yung sinabi ko eh. Magbabounce yan dito. Okay? Same thing what happened here. Okay? Yan yung tinatawag ko na TP1. Okay? Ayan yung buy 1 ko, or pag in-invert ko, TP1 ang tinatawag ko dyan. Ngayon, mag-short ako TP1 yan. TP ko to, TP2 dito. Tapos generational wealth tong number na to. Okay, ako lang din gumawa niyan. Okay? So itong areas na to, ito yung tinatawag na generational wealth na area. Okay, lahat ng makabili dito, ito yung mga times na tao na walang nakikinig. At ito yung nagsasabi na mali ka, na hindi yan mangyayari. Okay? Ito yung pinaka-best time to play the market.
Kaya gustong-gusto ko to kasi this is very evident. Alam mo na agad na, okay, ito na yun. Mangyayari na yan. Ganyan. So, yung T2 natin, most probably, ito yung mga atat na talaga yung market kaya bigla nang hindi talaga minute natin yung GW or yung generational wealth. Okay? Ano yung T2 natin? So, ang emotions ng mga T2 or mga T2 players natin or ito yung mga tinatawag na pag may ETF. Okay? So, we'll be talking about ETF later as well. So, yung ETF natin, okay, since it's a bullish sentiment, but most of the people don't see it as a bearish. Just in case, ito lang just in case na hindi ma-approve at magkaroon ng denial or magkaroon ng but since we're really getting a lot of manipulation lately na they're fooling us right now na it's all about ETF, etc. No. Okay? I already explained it to you guys that they're trying to transfer all of your emotions and make you believe that this market pump is all about ETF. No, it's because they entered the market already. Okay, some of the institutions already entered the market and this is them. Okay, trying to play. Kaya ngayon, tingnan mo makikita nyo, yung mga market natin ngayon, yung mga movement natin ngayon, mas nababasa nyo. Bakit? Because this is institutional money. Okay, this is, traditional traders. Okay, yun yung maganda. Kaya natutuwa ko kasi, ewan ko, somehow, pag ang market is very easy to read, pero sobrang volatile, ang sarap i-trade kasi lahat nagpe-play. Lahat ng indicators na ginagamit sa stocks, lahat ng ginagamit na indicators when it comes to commodities, nagpe-play out. Moving averages, Fibonacci, tapos ikaw, advance ka gumamit ng Fibonacci katulad natin dito. Okay? Magagawa mo yung mga trades mo at napakabilis mo mag-execute ng trade ng walang emosyon. Kasi ako, katulad nun, yung link ko, binenta ko kanina. Then, I'm really expecting that the link, okay, balik punta tayo sa link. Bigyan ko kaya muna ng perspective kasi yung link ko, binenta ko talaga siya. Wait lang Ba't naka-perpetual to? Hindi naman ako nag-trade. Yan. So, ito yung link ko. Yan, may chart pa nga ako Binenta ko yung link ko dito. Okay. Yan. Dinilit ko nga Pinost ko actually. Tapos yan, ginamitan ko lang din siya ng Fibonacci. Tapos kung titingnan nyo, okay, nag-decline na siya. Dito ako nakapagbenta sa 11.6. Then, tignan natin, kung dediretso siya kasi may moving average. Yan. Pag yan, dito na ulit yung buy one ko ulit. Buy one na ako dito. Tapos buy two, tapos generational wealth. Ganyan ko gagawin yan. Okay? But anyways, okay? So, ngayon, dako na tayo doon sa natin kasi medyo mahaba na yung topic natin. So, ngayon, dako na tayo doon sa ating next topic which is yung atong natin. Okay? Itong video natin na gusto ko ipapanood sa inyo. Play ko ng may sounds, guys. Ayan. So, umulit na siya. Okay, now, gusto ko sa inyo i-explain kung ano yung, himayin sa inyo, not explain. Okay, it's a self-explanatory naman. Na sinasabi lang na itong guy na to na wala pa siyang Bitcoin. Okay, yun lang yun. Then, ngayon, gusto ko i-explain sa inyo kung ano yung nangyayari ngayon dito sa market natin. Okay, so, wait lang. Give me 1 second, okay? Wait lang. May ayusin lang ako. Taga.
Okay, I'm here. So, yun, kasi natapon yung kape ko. Ayan, so gusto ko lang i-explain sa inyo, ay, hindi ko nga pala i-explain. So, katulad yung sinabi ko, himayin ko lang sa inyo. Okay, so sinabi lang na itong guy na to. Okay, by the way, okay, okay, so this guy is, his name is Stanley. Okay, so famous investor din siya and tinitingala siya sa world of investment, especially with the commodity trades, okay, specifically with gold. But he's like a more open-minded and napaka ano niya, innovative person niya when it comes to what's the new kind of market right now. Okay, yan yung inaano niya ngayon. Okay, ngayon sinabi dito na wala daw siyang Bitcoin. Then may sinabi pa siya dito, wait lang. Ipopost ko pag yun na yan. Okay, so yun sabi niya na sana daw dapat nga daw na meron siyang Bitcoin. Ngayon, nagugulat siya kung na ganito yung nangyayari sa Bitcoin ngayon, na nag-shoot up talaga yung price, okay? Okay, young people see it as a store of value. Okay, so yung mga matatanda, di ba, naiinis sa mga kabataan ngayon, bakit hindi ganito yung ginagawa nila? Anong panahon namin, ganito, etc. Eto, this guy is really different when it comes to that kind of point. Okay, he might be having the same, things at the different topics, pero when it comes to investment, he really sees it that the young generation will be able to carry on, okay, the new kind of investments, or pinagkakatiwala niya siguro, okay, kasi that's how I wanna read his between the lines, or maybe paranoid lang ako, but that's how I wanna see it, and I see it. Okay, so ano ibig sabihin nung it's a lot easier to do stuff with? Ibig sabihin lang nun na may internet kasi. Ay, may internet kasi. Hindi katulad ng mga pakapanahon na nila when it comes to stock, 'di ba? Meron sila mga broker, etc. blah blah blah. Then they have to like pager, kailangan nilang puntahan, kailangan nila talagang padala ng letter para lang i-ano yung stock nila. Pero ito, next natin. Yan, 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 yan. Yeah, wala siyang Bitcoin. Wala daw siyang Bitcoin. Pero I did some research. Sabi dito na meron daw siyang Bitcoin, okay? So sabi lang dito na legendary hedge fund billionaire. Okay, I tried to listen to this one. It's just like a 3 minute 3 minute article na same thing ko ano yung sinasabi doon sa article. Pinakinggan ko lang siya habang nagse-search pa ng iba pang information. Is sinabi lang dito na pinoprove lang na meron siya. Okay, he has Bitcoin. Okay, then ayan, as per this Fortune article, okay, as of November 20, he did own it. Okay, meron siyang Bitcoin. Ngayon, gusto ko ipakita sa inyo tong data na to, which dito na rin magtatapos yung ating video. Okay, so sinabi lang dito na meron tayong yung mga 100 years old pataas. Okay, meron tayong 0.6 million na ganong kadaming tao. Ngayon, meron tayong 147.5 million na mga tao na ang edad ay 80 to 99. Habang 60 to 79, meron tayong 918 million. Ngayon, ito na yung mga last gold investors na tinatawag. The 40 to 59. Hindi ko nga lang mapull up yung data kasi naka-block tapos naka-reveal yung pangalan ko pag nag-login ako kasi nagbayad tayo ng information sa CoinGlass. Okay. Now, so, etong ano natin, 20 to 39, ito yung may mga samot-sari at halo-halong mga Bitcoiners. Because kung 2021 to, minus mo ng 10, yung 39 minus mo ng 10, that's 29 years old, then eligible at pasok sila doon sa mga taong nakapag-invest talaga sa early Bitcoin at nakarinig na ng Bitcoin na ngayon pa lang pumapasok nitong 2021, na ngayon pa lang talaga sila nai-interest at nag invest sa Bitcoin. Ayun yung nakalagay doon sa data na yon at binabasa ko lang siya dito sa notepad ko.
Then, sabi dito na itong mga to ay more than kalahati sa mga to ay itong 2.3 ay nakakaalam na about cryptocurrencies. Yun yung maganda doon. Then more than sa kalahati na to ay nakapag-experience or first-handedly nakapag-experience ng mag-trade ay kalahati pala nun. Okay, kalahati nung kalahati or quarter. Okay, noon ay nagte-trade ng Bitcoin. Okay, so anong quarter nung netong 2.3 yun, nagte-trade ng Bitcoin, nakapag-trade na ng Bitcoin at nag-hop in na to Bitcoin at nagtututo na. So itong 20, are the degenerates na tinatawag, are more into like making their own money, whether e-commerce, whether dropshipping, whether day trading, etc. And most of them are alam nila na may Bitcoin at that's gonna be the future, but they don't. Ito yung weird, okay? Ito lang yung weird doon. They don't know how to traditionally buy Bitcoin the safest way and the easiest way. Ngayon, yun yung gusto sigurong i-cater ng ETFs, okay, when it comes to Bitcoin, at ita-target nila tong mga millennials hanggang dito pababa. Wala silang paki sa mga dito nasa taas. Okay, whether mayayaman sila, matataas, malalaki pera nila, they want to combine all the money of the 2.3 billion and 2.6 billion in one basket, which is yung ETFs. Tapos, yun na. Kung nagigets yun na, i-manipulate na nila yung market natin just like what they did to gold. So this is just like gold all again, or all kumbaga history itself will be rhyming again with how they were able to manipulate gold before, and now they're doing it again. Okay, so dito na papasok yung mga usapin na isi-seize yung mga illegal bitcoins that were purchased, etc., that you cannot own more than this amount of bitcoin, blah blah blah. Since ganito yung credit score mo, you should not be owning Bitcoin. Ipambayad mo yan kasi para tumaas yung credit score mo, or else you cannot buy this, you cannot buy that, and you cannot get into this kind of place, and you're just locked up to that specific place. Parang ganon. But maybe I'm just being kumbaga nagiging FOMO lang ako when it comes to getting into Bitcoin. But in the long term, okay, we all know that Bitcoin will be something. Okay, I'm not saying a certain amount, but it will be something and will be part of the history forever. Okay, but yeah, ayun lang yung sa akin, guys. Gusto ko magsiyasat kayo ng sarili nyong data. Okay, so yan, sabi dito, world's population by age group. Okay, meron by 2021 pa to eh. So yan, nandito yung pinaka talaga ng data, yung dissect talaga ng data. But again, lahat ng yan ay chismis lamang. Kailangan nyo pa ring aralin, planuhin at kilusan. Nang sa gayon, ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre, stay awesome. Goodbye, guys. Thank you sa mga nanood. Kahit replay lang to, guys. Gusto ko pa rin i-upload siya. And kanina ko lang to in-upload. And as of now, it is 3. Marami lang akong ginagawa kaya hindi ako makapag-live talaga. Okay, but I hope you guys still read this or watch this. Then also share it to your friends or family who are also interested to this kind of things. Okay, so I hope you guys learned something today and have a great night. Thank you. Awesome.